Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po bang tumayo muna ulit tayo lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mateo chapter 24, verse 29 to 35. Matthew chapter 24, verse 29 to 35. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Isusugon niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit, ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, kami po ay tutunghay mula sa iyong mga salita. Ito yung mga salita mo na nagpapahayag ng katotohanan para sa amin na mga iyong mga anak sa aming pagkakatipon sa umagang ito. O Diyos, ako na iyong lingkod, nawa sa iyong paningin, aking magampanan ang tungkulin bilang isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng iyong katotohanan. At sa mga salita mo na may papahayag sa umagang ito, tulungan mo kami, ang bawat isa na makapakikinig nito, na ang mga salita mo ay tunay ngang magbibigay turo tungo sa katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa mga likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang tunay na ang kapakinabangan nito ay maranasan ng iyong mga anak sa pamagitan ng pagkilos na iyong banal na Espiritu sa pagluwalhati sa iyo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Kamusta po mga minamahal, mga kapatid? Tayo po ba ay namamangha at napagpapala ng Diyos sa ating pag-aaral? No? Bagamat may bigat ang ating pag-aaral patungkol sa hinaharap, no? Tayo ba ay nakakaranas na ng pananabik sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Parang ayaw nyo pa siguro yung mga susunod pa, no? Nasa pauna pa lang tayo pero napakalaman ng ating pinag-uusapan. Alam nyo po, ang Mateo chapter 24 at 25, talagang ito isa sa pinaka matinding may mga bagay na mahirap pag-aralan ng hindi daraan sa komplikadong mga pag-aaral ay ito po yung Matthew 24 and 25. No? Pagkamat marami mga technical at terminolohiya na ginagamit, no, para mapag-aralan at mausisang mabuti ang propesiyang ito ng ating Panginoon. Ganun pa man, marami pa rin ang dumaraan sa kahirapan pagdating sa pagkaunawa. No? Bagamat kasi itong propesiya na ito, no,
Maraming mga pagtatalo-talo. Pagkamat yung pagtatalo-talong yun ay hindi naman nagbibigay ng hidwaan sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Though sa kanilang pagtatalo-talo, meron kasi silang tinatawag na theological background or eschatological background kapag binabasa at pinag-aaralan nila itong Matthew 24 and 25. No? And ilan na nga sa mga technicalities na nakita natin, yung pinresent ni Pastor Sam, no, na graph, no, though minsan parang yung iba na may idea na sa eschatology, no, ay may some point may naintindihan at nauunawaan na, no. Maaari nga iba ay pre-trib or mid-trib or post-trib, yung mga ganung terminology, no. Pero ganun pa man, no, sa ating pag-aaral, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa tulong patnubay ng Banal na Espiritu, sa aming mga pastor, no, amin pong inihahanda ang pag-aaral na ito sa paraang ating mauunawaan at maintindihan bilang tulong sa ating paglago sa pananampalataya at pagbubunga ng pananabik sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman po, patuloy po ang aming panalangin na masumpungan natin ang katotohanan sa pagitan ng salita ng Diyos upang ating maranasan sa ating paglalakbay. Dumating man siya, madatnan man tayo dito, sa kanyang muling pagbalik o wala na tayo rito, nandoon pa rin yung ating pananabik na makita ng mukhaan ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Gusto ba natin yon? Amen. Ito yung pag-asa na mayroon tayo sa kabila na nangyayari ito. No? Now, sa ating pagpapatuloy, no, nakita nyo naman o nabasa nyo naman at napakinggan naman natin, no, nandito na tayo sa tagpo kung saan darating na si Kristo sa chapter 24, 29 to 35. Darating na siya. At ito yung inaasahan nating mga mananampalataya na muling pagbabalik ni Jesus. Tayo ba ay umaasa sa kanyang muling pagbabalik? Sinasabi, Lord, wag muna. Marami pa akong ginagawa. Alam nyo, kahit ang mga hindi mananampalataya, no, marami silang ginagawang hula. No, maraming ginagamit na paraan ng panghuhula. No, para hulaan kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin. Sinasabi nila na nalalapit na ang wakas kasi may nakikita na sila sa mga baraha na hawak nila or sa, natanda ko nung bata ako, napapanood ko dati sa TV, yung may bolang bilog, wag tutulog-tulog. Natatandaan mo sino yun? Si Madam Auring ba yun? May bolang bilog, sabi niyo, bolang bilog, sabi niyo, wag tutulog-tulog. So maraming paraan. Merong babasahin yung palad or something na ganon. Pero makikita natin, lahat yon ay walang patutunguhan or walang naging direksyon. Marami nga nagsabi, ilang beses na, ilan na yung nabanggit ni Pastor Sam last Sunday sa kanyang message na nag-predict na darating na si Kristo. No, actually, kamakailan, last 2025, kung di ako nagkakamali, no, merong isang, I think para siyang African Christian na nag-predict na September 23 or 24, something ganon, na ito na yung end times, wakas. No, kasi merong tagpo noon na mangyayari sa buwan, no, na magkakaroon ng epekto at ito yung sign na darating na ang Panginoon. Well, congrats, andito pa tayo. Buhay pa tayo at hindi pa dumadating ang Panginoon. So, alam naman natin ang Biblia, hindi po, even ang Panginoong Hesus ay hindi lihim pagdating sa mga bagay na darating. Isang bagay yung katotohanan na pinagkakaisahan nating mga mananampalataya. Bagamat meron tayong pagkakaiba-iba pagdating sa theological, eschatological background, pagdating sa bagay na darating na ating Panginoong Hesus, no? Pag sinabi pong eschatological, ito po yung mga pag-aaral sa end times, so sa huling panahon. So, iisa naman tayo sa katotohanan na pinangahawakan natin bilang mga mananampalataya, which is darating si Kristo. Tama? Darating si Kristo. Sabi nga sa Acts chapter 1, kung saan ang mga alagad, nagkakatipon sila at itong si Kristo ay, ano yung event na yun? Umaakyat
sa alapaap, hanggang sa matakluban ng ulap si Kristo, may mga anghel na nagsabi. Ano sabi doon? Na itong si Kristo na umalis ay muling magbabalik. O, di ba? So may assurance talaga. Bagamat wala tayong tiyak at eksaktong date kung kailan siya babalik, no? Ayoko magsalita kung kailan date. Baka kung ano mangyari sa atin. So kahit ako, sa pag-aaral namin na ito, hindi namin kayang sabihin sa inyo kung kailan. Di ba? At actually, next Sunday, malalaman nga natin kahit ang anak ng tao ay hindi niya alam kung kailan mangyayari ito. So ganun pa man, alam natin na siya ay muling magbabalik. Pero ito yung isang maganda. Sa muling pagbabalik ni Kristo, umaasa tayo na siya ay babalik talaga. Katulad ng pag-asa na sinabi ni Apostol Juan nung isinulat niya ang Revelation sa huling kabanata, sa huling verse, ang sabi niya doon, Panginoon, dumating ka nawa. Nawa, ganun din tayo, nananabik sa muling pagbabalik at inaasahang pagbabalik ng ating Panginoon. Now, ano ba yung inaasahan natin sa muling pagbabalik ni Kristo? Dahil po dito sa talatang ating pag-aaral, 3 bagay po yung ating makikita at matutunghayan. Una, sa muling pagbabalik ni Kristo, magiging malinaw ito sa lahat dahil sa mga tanda. Isa sa maliwanag na tanda na makikita natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay ang mga pangyayari sa kalangitan. Magkakaroon ng pagdilim sa kalangitan sapagat ang araw at ang buwan ay mawawalan na ng liwanag. Dagdag pa dyan ang pagkahulog ng mga bituin na susundan pa ng matinding pagyanig. Actually, itong talata po natin binabasa, may cross-reference po siya kay Marcos at kay Lucas. Makikita po natin yan sa Marcos chapter 13, verse 24, and Lucas chapter 21, verse 25. No? Ibig sabihin, talagang malinaw ito. Magiging malinaw ito sa lahat ng tao. Kung tayo man ay nasa tagpong iyon ng pagbalik ng ating Panginoong Hesus, hindi ito magiging isang parang spiritual na pagdating na hindi natin namamalayan. Although alam natin na ang pagdating ng ating Panginoon ay biglaan, ibig sabihin walang makapagsasabi kung kailan, pero makikita naman ito o masasabi natin ito ay hayagan. Mayroong makikita ng mga tanda. Katulad na mangyayari sa kalangitan. Biruin nyo, ang dalawang pinakamalaking nagbibigay liwanag sa mundo ay mawawala ng liwanag. At yung mga bituin nito, ang mga bituin ay malalaglag. Di ba? Minsan nag-aabang tayo ng mga falling star, yung meteor shower. No, maaaring mas matindi pa ron ang ating inaasahan or makikita natin. Di ba? At matindi pa niyan, susundan ito na matinding pagyanig. Talagang makukuha ang atensyon ng mga tao sa pagdating ng anak ng tao. Kasunod pa nga noon, sabi ng verse 30, matapos makita yung mga tanda na yon, eto na, magpapakita ang anak ng tao sa langit. Kung saan ito yung mismong pagbabalik na ng ating Panginoong Hesus. Mula sa kahalintulad na sulat ni Lucas, nalalaman natin na magkakaroon ng pagkalito ng mga bansa sa kanilang pagkabahala dahil sa ugong ng dagat at mga alon. Mga taong mahihina sa takot, ang mga taong manghihina sila sa takot at sa paghihintay sa mga bagay na darating sa sanlibutan, sapagkat ang mga kapangyarihan ng kalangitan ay mayayanig. Sabi ng verse 29a, pagkatapos ng paghihirap ng mga panahong yon, ibig sabihin, natapos na yung mga matitinding paghihirap. At itong mga tanda na ipinakitang ito, ito na, ang kasunod na nito, mismo ay ang pagpapakita ni Kristo. Diba, nung first Sunday at second Sunday, may mga propesiya na sinermon sa atin kay Pastor Job at kay Pastor Sam, may mga yung pagkawasak ng templo at iba pang mga paghihirap, even yung pagpapakita ng Antikristo, at yung mga hindi inaasahang mga pangyayari at kaguluhan. At ang sabi pa nga doon, yung paghihirap na
hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng mundo. Na parang sinabi nga ro ng ating Panginoon Hesus, ang pakiramdam noon ay parang isang babaeng malapit ng manganak. Grabe yung pain noon. Iisipin natin, di ba? At ganoon katindi. Pagkatapos noon, and then eto na yung mga tagpong pangyari sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Malinaw at walang pag-aalinlangang ipinahayag ni Jesus na ang pangunahing tanda ng kanyang pagbabalik ay magaganap kaagad pagkatapos ng kapaghihatian sa mga araw. Ibig sabihin, ito na yung tinatawag na katapusan ng dakilang kapighatian. No? Malinaw din sa konteksto na pagkatapos ng paghihirap na iyon, tumutukoy ito sa mga unang kapighatian na mula chapter 4, verse 4 to 28. Ito yung mga huling araw na walang kapantay na ating makikita. Ang pagbabago ng kosmos ay kasabay ng kanyang pagbabalik at magiging malinaw at hayag ito sa lahat. Kaya walang magsasabi na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay hindi makikita ng lahat. Makikita ito ng lahat ng tao. Masasaksiyan ito sapagkat ito'y mahahayag sa lahat ng tao. Ano man paraan yun, pero hindi natin alam, pero may mga tanda sa kalangitan na mangyayari. No. May makikita tayo yung mga tanda sa kalangitan. Kahit nga sabi sa verse 27 and 28 dito sa Mateo 24, ang pagbabalik ni Jesus ay magiging kasing linaw ng kidlat na kumikislap mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. At kasing linaw ng mga buwitre na nagtitipon sa paligid ng isang bangkay. Sabihin, kitang-kita at ito ay hayag na hayag. Magiging malinaw din ito gaya ng malaking ilaw na nilikha noong ika-4 na araw ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. At ito'y biglang mawawala ng liwanag. Imagine niyo yung araw na sobrang liwanag. Yung ang solar eclipse lang hindi pa ganun kadim. Pero ito, iba talaga to. So magiging sobrang dilim. No? Ang kadilimang iyon ay nihambing naman sa makalangit na tanda ng anak ng tao. Kasunod kasi noon, mayroong pagpapakita ng tanda ng anak ng tao. May mga ibang espekulasyon pagdating sa pagpapakita ng tanda ng anak ng tao. Marami tayong mababasa at marami mga commentators or mga theologian na ano ba yung tanda ng anak ng tao na yun. Hindi natin may bigyan ng konkretong eksaktong kung ano ba yung magiging tanda niya. No? Marami nagsasabi na parang mayroong krus na makikita sa kalangitan, at even may makikita na ibang tanda. And somehow, iba naman makikita yung tanda doon sa nakuha ni Kristo na pako doon sa krus. No? Imagine niyo nung humarap siya kay Thomas, nung pinakita niya kay Thomas, hindi nawala yung tanda, yung tanda, yung butas na yon. No? So maraming bagay, pero hindi natin alam. No? Unless nandoon tayo sa panahon na darating si Kristo. No? But makikita natin na yung tandang yon ay special lang yon sapagkat ito'y magpapakilala na ang darating mismo ay si Kristo. May kaugnayan yon sa kanyang pagdating at pagkakilanlang bilang anak ng tao. Pero ganun pa man, bago dumating yon, may mga tanda tayo makikita sa langit. At ito ay magiging maluwalhati. Magiging maluwalhati. Sa kabila ng kadiliman na mangyayari sa paligid, mahayag naman yung kalwalhatian at kaningningan ng anak ng tao. No? At iyon ay mangyayari. Sabi nga sa Revelation, pahayag chapter 1 verse 7, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alaap-paap at makikita siya ng lahat, pati na mga sumibat sa kanyang tagiliran, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya, ganoon ang mangyayari. And sabi pa ng 22 verse 5, dooy wala ng gabi, kaya't hindi na sila nangangailangan pa ng ilaw o ng liwanag ng araw. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailan paman. Magkakaroon ng liwanag na magmumula sa liwanag na taglay ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ang mga salita rito ni Juan na magpapakita na hindi na talaga kakailanganin pa ng liwanag ng araw o buwan. Sapagkat ang Panginoong Diyos mismo
ang siyang magiging liwanag. Ang dahilan kung bakit natin siya makikita o makikita siya ng lahat ay dahil siya lamang ang magiging liwanag sa buong sinukob. Kung literal at hindi simboliko ang pagkaunawa natin sa mga salitang ito, no, makikita talaga itong mga pangyayari ito. No. Sabi ko nga, may mga bagay kasi na tinitingnan nito sa pag-aaral, no, mayroong tinitake ito as spiritual at mayroong literal. Ganun pa man, no, may pagkakaiba-iba man ng pagtingin sa lente ng kanilang pag-aaral, no. Bagamat na ganoon, maliwanag na tinuturo dito yung katotohanan na mayroong mga tanda na magpapahayag at magpapakita na magpapakilala mismo kay Kristo Jesus lamang. O. Kaya maano siya nun. Ito pa, dagdag pa rito, makikita natin na hindi lang ito magiging visible sa paningin ng mga tao, kundi maging sa pandinig ng mga tao. O. Sa verse 31 dito sa ating talata, hindi ko na lang nilagay po dyan, sabi dyan, yung ilustrasyon na ang tunog ng trumpeta. No, magkakaroon ng malakas na pagtunog ng trumpeta. Ginamit ni Jesus ang pagkakaroon ng pandinig. No, kung sakaling hindi makita ang kanyang pagbabalik o hindi ito masaksiyan, marinig naman ito ng sangkatauhan. O, kung saan, ang sabi niya, susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta. Imagine niyo gano'ng kalakas kaya yon na magiging maririnig ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi natin maisip yung kulog at kidlat nga lang minsan, di ba? Malakas na yung sound na nakikreate. How much more pa yung kayang mag-create na maririnig ng buong mundo. So, ibig sabihin, walang may dadahilan ng mga tao para sabihin hindi makikita at masasaksihan ang muling pagbabalik ni Kristo. Mahayag ito at matutunghayan ng lahat ng tao. Kaya ang pagbabalik ni Kristo ay magiging malakas, hayagan, pandaigdigan, personal, at nakikita ng lahat. Sa madaling salita, ito ay magiging malinaw sa lahat. Sa araw na yon, makikilala siya ng tao. Pero kung ngayon, hindi mo pa talaga siya nakikilala o kinikilala, huwag na nating hintayin ang mga araw na yon. No. Kung ngayon, maraming tao ang hindi kinikilala si Kristo. Mas matindi ang kasasapitan sa muling pagbabalik ni Kristo. Sapagkat ang kanyang pagpapakilala ngayon, sa kasalukuyang panahon, ay Panginoon na tagapagligtas. Pero sa kanyang muling pagbabalik, ibang-iba na ang mangyayari. Kaawa-awa at kahabag-habag ang mga taong ayaw kumilala kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa araw na yon, hindi lang siya makikilala ng mga mananampalataya, hindi makikilala din siya ng mga hindi mananampalataya sa ibang aspeto ng pagkakilala. Sa mga mananampalataya, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sa mga hindi mananampalataya, isang dakilang hukom at tagahatol na magpapataw ng kanyang parusa. So, huwag na nating hintayin. Ngayon pa lamang, kilalanin na natin siya habang may mga panahon pa. Nakikita na natin yung mga nangyayari sa paligid. Kakaroon tayo ng pangamba, takot. Magamat alam natin na ito yung mga tanda pa lamang, pero dapat natin daan-daan kahit ang mga panahon ng mga tao nung panahon ng lumang tipan at ng panahon ng iglesia, ng church age, sila ay umaasa na darating na si Kristo. How much more pa tayo ngayon na may nakikita na tayo ng mga pangitain na sinasabi natin na tayo ay nasa mga huling panahon na pwede nating sabihin na malapit nang dumating si Kristo. At ang kanyang pagdating ay biglaan, pero ito man ay hayagan para sa lahat. Ang tanong, makikilala mo kaya siya sa paraan na nais ng Diyos na makilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas? O makikilala mo siya bilang isang dakilang hukom at tagahatol para sa kaparusahan ng kasalanan?
Nananabik ba tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Pwes asamin natin na kilalanin siya habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Kilalanin natin siya. Hindi po natatapos ang pagkilala kay Kristo sa panahon na tayo ay sumampalataya sa Kanya nung naibahagi ang Ebanghelyo. Hindi po sapat yun para masabi mong kilala mo na si Kristo. Hindi mo pa makikilala ng lubusan si Kristo. Although, ang ating pagkakilala ng lubusan kay Kristo ay sa ating muling pagkaharap sa Kanya. Yun talaga yung kaganapan ng ating pagkakilala. Pero habang tayo ay nabubuhay dito, kinikilala natin siya sa bawat yugto ng ating buhay. Sapagkat si Kristo ang salita ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at nanahan na kasama natin. Kinikilala mo ba siya sa iyong buhay habang inaasam ang kanyang muling pagbabalik? Tandaan natin na sa muling pagbabalik ni Kristo, sa kanyang muling pagbabalik ay mahahayag at magiging malinaw ito sa lahat sapagkat maliwanag na pinakita ito sa mga tandang may masasaksihan na maraming tao. So, pangalawa, sa muling pagbabalik ni Kristo, mahayag ang kanyang kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Sa muling pagbabalik ni Kristo, matapos na mangyari yung mga tanda na wala nang liwanag ang araw at ang buwan, baksakan ng mga bituin sa kalangitan, lumabas ang tanda ng tao, ito na si Kristo, sabi ng talata, pagkatapos nilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at nananangis ang lahat ng bansa, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Kalawa, sa muling pagbabalik ni Kristo ay magiging kamangha-mangha sa lahat sapagkat mahayag ang kanyang kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Mapapansin po natin dito yung titulong ginamit, 2 beses po dito sa ating talata, binanggit yung anak ng tao. Ito ay tanda ng kaugnay ng kanyang ikalawang pagparito, yung kanyang titulong ito. At makikita nila yung anak ng tao na dumadating na nasa alapaap o sa ulap sa langit. Ginamit ito, halos mababasa natin dito sa buong chapter 24 ng 6 na beses. 6 na beses at 2 beses nga po dito sa ating talata. Ang titulong ito ay hindi lamang pangunahing tumutukoy sa pagkatao ni Jesus, kundi maging sa banal na otoridad na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Ginamit po ito ni Propeta Daniel, sa chapter 7, verse 13-14. Sabi diyan, patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap, sa langit, ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailan paman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian, upang paglikuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Itong talatang ito ay nagsasabi na may binanggit po dyan. Sa ibang salin po, sa verse 13, yung tinawag na matanda sa mga araw, ito po tumutukoy sa makapangyarihang Diyos. Kung ang gamit niyo po ng mga Bible ay mayroong ginamit na matanda sa mga araw, ito po'y tumutukoy sa makapangyarihang Diyos na nagbigay sa anak ng tao ng kapamahalan at kalwalhatian at kaharian upang siya raw ay paglingkuran ng lahat ng bayan, bansa at wika. Ang kanyang kapamahalan ay walang hanggang pamamahala na hindi lilipas. Di ba? Pansinin nyo, nagkakaroon ng mga gera sa iba't ibang wag na tayo lumayo sa ating lang bansa, di ba? Kanya-kanyang away sa politika, mga kanya-kanyang authority, kaninong authority ka, kaninong susundan mo. Pero ganun, the same pa rin. Magbago man ang authority natin ngayon sa susunod na halalan, ganun pa rin ang mangyari. Meron pa rin pakulungan, meron pa rin bintangan, meron pa rin akusasyon. Magiging malalayan. Sa ibang bansa, nagkakaroon ng digmaan.
Kaninong authority ang manggahari? Pero pag dumating ang anak ng tao, ang Panginoong Hesus, walang makatatayo ni isang otoridad sa kanyang paanan. Lahat ay luluhod. Lahat ay babaksak. Lahat ay mawawasak. Sapagkat iisa lang ang matatag na otoridad. At ang otoridad na yon ay tanging sa anak ng tao lamang. Walang iba kundi si Kristo. Kaya ito'y makikita at masasaksihan ng lahat ng tao. Hindi kayang wasakin, hindi kayang sirain. At ang kaharian ng Diyos na yon ay hayagang makikita sa buhay ng mga mananampalataya na pinaghaharian ng ating Panginoon. Kasama tayo sa pagtatatag ng kaharian ni Kristo, sa kanyang pagtitipon sa kanyang mga anak. Mahayag ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng paghahari ni Kristo. Kahit nga si Satanas sa huli, mawawasak at itatapon kasama ng mga hindi sumampalataya kay Kristo. At ipapakita yon sa pagdating ng wakas ng lahat ng bagay sa mundong ito. So makikita natin dito yung kapamahalaan binigay sa anak ng tao. Bahagi yon ng kanyang pagdating. Yung kanyang title na anak ng tao. Sabi pa sa verse 31, sa hudyat na malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng tao. Pansinin niyo po yung otoridad ni Kristo. Susuguin niya yung kanyang mga anghel. No, titipunin niya yung kanyang mga hinirang mula sa 4 na sulok ng hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Di ba? Anong dakilang kapangyarihan ang mangyayari sa kanyang muling pagpabalik? At si Kristo lamang ang may kakayanan at kapangyarihang tipunin ang lahat ng para sa kanya. Hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga kamay at hawak din niya ang buong kalangitan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sabi ng isang theologian na si J.C. Ryle, ang ikalawang personal na pagparito ni Kristo ay magiging lubhang naiiba sa una niyang pagdating. Sa unang pagkakataon, dumating siya bilang lalaking bihasa sa kapighatian at sanay sa karamdaman. Makita natin sa Isaiah chapter 53, yung pinredict sa kanya, nung siya ay pahirapan at ipako doon sa krus. Ipinanganak siya sa sabsaban sa Bethlehem, sa kababaan at pagpapakumbaba, tinanggap niya ang kalikasan ng isang alipin. Pilipos chapter 2 verse 5 to 11. At siya hinamak at hindi pinahalagahan. Ipinagkanulo pa nga siya. Pinagkanulo pa nga siya sa kamay ng masasamang tao, hinatulan ng isang hindi makatarungang paglilitis, kinutya, hinagupit, pinutungan ng koronang tinik, at sa huli ay ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Diba? Ito yung picture nung unang dumating si Kristo. Pero sabi ni J.C. Ryle, ibang-iba. Sapagkat sa kanyang muling pagbabalik, ngunit sa ikalawang pagkakataon, darating siya bilang hari ng buong lupa. Taglay ang maharlikang karangyaan, ang mga prinsipe at dakilang tao ng mundong ito ay haharap mismo sa kanyang trono upang tanggapin ang walang hanggang hatol. Sa harap niya ay matitikom ang mga bawat bibig, luluhod ang bawat tuhod at ipapahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon. Pansinin nyo, ibang-iba yung muling pagbabalik ni Kristo. Tandaan natin, sa una, si Kristo ay tagapagligtas sa kanyang pagdating. Dito sa kanyang pagbabalik, ibang-iba na. Siya ay magiging hari at Panginoon. Ang kapangyarihan ng paghatol ay ibinigay ng Ama sa anak. Sabi ng John chapter 5 verse 22, hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Kaya yung tagpong yon sa pagbabalik ni Kristo, hindi na siya magliligtas.
kundi siya ay maghahatol na. Yeah? Ang gagawin niya, yung kapangyarihan na paghatol, hahatulan niya yung bawat isa. No? Sabi na 27 and 29, dagdag pa, binigyan din niya ang anak ng kapangyarihan humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Kahit si John, ginamit niya sa paghahatol yung word na anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila ay muli mabubuhay. Lahat ng gumagawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng gumagawa ng kasamaan ay parurusahan. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi, natatandaan niyo yung nag-sermon series tayo dito ng Credo, yung Apostles' Creed. Diba? Meron doon part ng kay Jesus, no? Sa kanyang pagkamatay at muling kapagabuhay, siya ay magbabalik. At sa kanyang pagbabalik, hahatulan niya ang mga buhay at ang mga patay. Ibig sabihin, yung mga mabuti, yung buhay, ito yung term na ginamit para sa mga mananampalataya, at yung mga patay, ibig sabihin, ito yung term na ginamit sa mga hindi mananampalataya o yung mga masusumpungan at matatagpuan ng Diyos na makasalanan. Sabi pa na, 2 Korinto 5:10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Lahat po tayo. And sa mga susunod, actually sa last part ng ating pong sermon series na ito, no, sa chapter 25, no, makikita natin doon yung maliwanag na picture. No, ito kasing pinakita dito, hindi po, ayoko naman kunin lahat ng mga pwede natin. So ito yung mga glimpse lamang. Merong mga pagkakataon na tatalakayin natin yung paghahatol sa chapter 25. No? And isa doon na marinig natin sa mga mananampalataya na masarap mapakinggan kung tayo man ay darating at sa tagpo na harap sa Panginoon. Lagi natin sinasabi, na sinasasabihin sa atin ng Panginoon na magandang pag-welcome niya, well done, my good and faithful servant. Di ba? So ganun pa man, mas magkakaroon tayo ng maliwanag na detalye sa mga susunod na linggo ng ating talakay. Ganun pa man, ito'y glimpse pa lamang, pero makita natin, yung kadakilaan at kalwalhatian ni Kristo mahayag sa kanyang gagawin mismo. Bilang anak ng tao, na binigyan ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos Ama na humatol. At ipapakita niya yung hatol na yon. At lahat ng tao, mamamangha, masisindak, magigilalas sa gagawin ni Kristo. No? At dahil sa pangyayaring iyon, tayo na mga mananampalataya, hindi tayo dapat matakot at mangamba. Di ba? Kung dumating man yung punto na yon, nung dumating ang Panginoon. Hindi tayo matatakot at mangangamba sa paghahatol na gagawin sa atin ng Panginoon. Kasi sa pag-aaral sa mga huling araw o sa last days or even doon sa Revelation, may mga bagay na pinakita doon si Apostol Juan at may mga bagay na tinuturo and even aware naman, I think napapakinggan naman natin sa Bible, sa mga Christian may mga reward na ibibigay. May tagpo o senaryo sa tagpong ito, sa Revelation at dito, na may pinakita sa timeline ng sa paghahari ni Kristo na mayroong gagawing pagbibigay ng gantimpala sa mga mananampalataya. So, hindi na natin masyado pag-uusapan yon. May mga technicalities kasi na madadaan tayo. Pero mas maganda yun, kung meron nga kayong mga tanong, tulad na sinabi ni Pastor Job, magtanong nyo po sa Bible Group Dynamics at kung hindi, pwede nyo po kami i-approach sa mga pastor regarding sa mga bagay na ito. Kasi medyo may pagka-technical po yung mga term na ginagamit pagdating sa eschatology na minsan mahirap ipaunawa sa pero kung mayroong discussion, magkakaroon tayo ng magandang flow ng pag-aaral or talakayin sa bagay. Pero ganun pa man, isa sa maliwanag na pinapakita ng ating teksto sa muling pagbabalik ni Kristo, sa kapahayagan ng kanyang kadakilaan at kalwalhatian, isang bagay na ipapakita nito yung kanyang pagiging tagahatol. Judge. Siya ang magiging dakilang tagahatol sa buhay at sa mga patay. At sabi ko nga, balikan natin, hindi tayo dapat mangamba bilang mga mananampalataya.
No, bakit? Kasi sabi ng verse 31, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at, ano sabi niya? Titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Tayo na mga mananampalataya, pinili ng Diyos ay kanyang titipunin, pagsasamahin. No. Sa maliwanag kasi sa darating na paghahatol ng Diyos, mayroong paghihiwalay na mangyayari. At malaki yung nakasalalay dito sa paghihiwalay na to. Kung tayo ay tunay ngang na kay Kristo, meron tayong kapanatagan, kapayapaan, at meron tayong pag-asa sapagkat tayo mapapasama sa kanyang pagtitipon. Napakalaking pagpapala na mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos magpakailanman. Kasi ito'y pangwalang hanggan. Ano pa bang mabuting balita ang masihigit pa kung meron tayong katiyakan na mapapasama sa kaharian ni Kristo at sa kanyang muling paghahari. Ngunit kasabay nito, para sa mga hindi mananampalataya ay takot, pangamba, at higit sa lahat, yung pagkadurog sapagkat para sa kanila ang pagbabalik ni Kristo sa mga mananampalataya, kung ito'y pag-asa, para sa kanila ito naman ay matinding kaparusahan. Para sa mga hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, magdudulot ito ng matinding pagkatakot. At ang worst pa noon, matinding pagtanggap ng parusa. Sabi ng isang kilalang pastor sa US, si Michael Horton, ang pag-aakyat ng ating manunubos at ang kanyang paghahari sa kanan ng Ama ay hindi lamang mabuting balita para sa mga mananampalataya. Sa gitna ng kanilang pagsubok, ito rin ay masamang balita para sa mga hindi nagsisisi. Kaya kung ikaw na napapanig at umaasa at nakikita mo sa nalalapit na pagbalik ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. At walang dapat ikatakot at ikapangamba sapagkat ang pag-asa natin ay magkakaroon ng kaliwanagan sa muling pagbabalik ni Kristo. Tayo ay titipunin at isasama niya. So ang pag-akyat ni Kristo at ang kanyang paghahari sa kanan ng Ama ay hindi lamang mabuting balita para sa mga mananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na ito. Ito rin ay babala, paghuhukom para sa mga nananatiling hindi nagsisisi. Kaya nga sigaw ay magsisi at manampalataya. Ang pagbangkit tungkol sa paghuhukom ay hindi madaling paksa kahit sa anumang panahon. Diba? Actually, minsan iniiwasan nga yan. Kahit nga sa pagsishare ng gospel, minsan hindi marami sa mga mananampalataya ngayon, ayaw nang banggitin yung paghuhukom o yung judgment patungkol sa kasalanan. Puro na lang pag-ibig ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. Diba? Which is kailangan ma-realize ng tao. Bakit ba mayroong mabuting balita? Bakit ba kailangan ng tao si Kristo at si Kristo ang pag-asa ng tao? Hindi lang dahil mahal tayo ng Diyos, pero sa kabila nun, mayroong poot at galit ang Diyos sa kasalanan. At ang hindi nabubuhay sa pananampalataya kay Kristo ay makakatikim ng poot at galit ng Diyos. Nagmabumunga ng kapahamakan para sa isang taong walang pananampalataya. Ang nangyayari, imbis na mag-draw yung tao sa pagsisisi sa kasalanan, mahal pala ako ng Diyos, okay lang pala na maging ganito ako. Mahal pala ako ng Diyos, tanggap niya pala ako kahit ako ganito. Ang ginagawa ay kasamaan at pamumuhay sa kasamaan. Paano magiging mapagmahal ng Diyos sa ganung bagay? Sabi ng Diyos kay Moses sa Exodus, siya ay Diyos na mapagpatawad, mahinahon, mapagtimpi, mapagmahal. Pero hindi tinapos ni Yahweh yung kanyang pagsasabi doon sapagkat kasunod doon, sinabi niya kay Moses, ako rin ang Diyos na hindi kailanman palalagpasin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kailangan kong parusahan ang kasalanan. Yun ang Diyos na itinuturo at ipinapahayag ng Biblia. Kaya kahit tayo mga minamahal, every time na ipinipreach natin kahit sa ating mga sarili, ang gospel,
sa panahon na tayo ay nawawalan, nalilito, nagkakaroon ng maling direksyon sa pamumuhay, alalahanin natin, yes, mahal tayo ng Diyos, pero may pagtutuwid ang Diyos sa mga pagkakamali na ginagawa natin. At ang bunga noong pagtutuwid na yon para sa atin bilang mga mananampalataya ay mas lalong lumapit sa Panginoon. Ang pagtutuwid at pagdidisiplina na ginagawa sa atin ng Diyos ay mas lalong paglapit kay Kristo, pagdepende sa Kanya. Kasi hindi natin kaya at wala tayong magagawa. Kaya nga napakahalaga ng tapat na pangangaral ng Ebanghelyo sa ating mga sarili at sa mga tao. Sapat nakasalalay dito yung kakaharapin ng bawat isa pagdating ng panahon na tayo ay haharap kay Kristo. Dapat maintindihan din natin yun sa ating mga sarili. Kaya habang may panahon, ang panawagan ng Ebanghelyo ay malinaw, magsisi, sumampalataya kay Kristo sapagkat siya lamang ang tanging kanlungan mula sa darating na paghuhukom. Dapat din natin tandaan, mga minamahal, kung magiging hayag sa lahat ang inaasahang pagbabalik ng ating Panginoon at makikita yung kanyang kalwalhatian. Dapat din natin tandaan at maunawaan na ang layunin ng mga tandang ito at ang mga pangyayaring ito sa muling pagbabalik ni Kristo, ito ay hindi upang magsilbing babala na magbigay sa mga tao ng sapat na panahon upang maghanda. Sapagkat kapag nakita na natin yung mga senyales na yon, wala nang paghahanda pa. Wala nang paghahanda pa. Kasunod ng mga tanda na yon, lalabas na at lilitaw na at darating na si Kristo. Pero ngayon, habang pinag-aaralan natin ito, napakaganda ng paalala sa atin. Kung isang tao ay hindi pa handa bago dumating si Kristo, paalala ng salita ng Diyos, wala na siyang magagawa sa sandaling dumating si Kristo. Ganun pa man, ang mensahe ng ating daladala sa umagang ito ay hindi lang para magbantay sa mga tanda, ubusin yung oras natin sa pag-aalam sa mga panahon kung kailan darating si Kristo at tingnan yung mga tanda na yan, kundi ang hamon ay maging handa palagi. Kaya nga napakahalaga, ito yung ating last point. Sa inaasahang muling pagbabalik ni Kristo, mainam na maging handa habang tayo'y nag-aantay. Maging handa habang tayo'y nag-aantay. Sabi ng verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umusbong at nakapagdahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kaya ganoon na lamang ang paalala ni Kristo sa mga alagad. No? At gumamit pa nga siya ng isang talinghaga. No? Ang salitang matuto sa Griego, sa Greek original po nito ay matano, ay nangangahulugang tunay na maunawaan at tanggapin ng isang katuruan. Ang kilalanin ito bilang totoo at isabuhay ito. Minsan, ito ay ginagamit upang ilarawan ang pagbuo ng isang panghabang buhay na pag-uugali. Katulad ng ipinahayag ni Pablo sa Filipos chapter 4 verse 11 na natuto na siyang masiyahan sa kanyang kalagayan. At sa kanyang pagkatuto na yon, no, ay mahirap man, dumating man yung kasaganahan at kahirapan, kontento na siya sa Panginoon. Na ganun din para sa mga alagad. Tinuturoan ni Kristo na sila ay matuto. At sa kanilang pagkatuto, makontento sila sa katotohanan na kanilang natutunan kay Kristo at ito ay maging kalakasan nila habang sila ay nag-iintay sa kanyang pagbabalik. At ganun din naman tayo sa ating kasalukuyang panahon ito. Kaya nga, ang ganitong uri ng pagkatuto ay higit pa sa kaalamang pang-isipan lamang. Hindi ito simpleng impormasyon sa isip, ito ay taus-pusong pagtanggap sa katotohanan at matibay na pagpapasyang mamuhay ng ayon dito. Hindi tayo katulad ni Juan Tamad na iintayin na lang bumaksak yung bayabas. Hindi tayo, sabi kasi ng Bible, magbantay at magintay. Wala ka nang gagawin, wala ka nang matututunan. No? Hindi dapat ganun. Kasi habang hinihintay natin, dapat meron tayong natututunan. Hindi doon sa mga
mga technical terminology na ginagamit para lang masabi mo na ang dami mong alam na impormasyon sa pagmumuling pagbabalik ni Kristo. Hindi siya mga ganun, kundi yung mas malalim at naipamumuhay na katotohanan na makatutulong sa ating pananampalataya kay Kristo. Ito ang nais ni Jesus para sa kanyang mga alagad at nais niya rin matutunan natin sa kaibuturan ng ating mga pagkatao at ating mga puso na kanyang itinuturo. Hindi lamang nila ito maintindihan, kundi tanggapin ang buong puso bilang mahalagang katotohanan na dapat maghubog sa kanilang pamumuhay. Sa gayon, ang talinghaga ng puno ng igos ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa mga tanda ng panahon. Ito rin ay panawagan sa espiritual na pagkamalay, pagtanggap at kahandaang mamuhay ayon sa katotohanang inihayag ni Kristo. Ang tunay na pagkatuto sa turo ni Jesus ay laging humahantong sa pagbabago ng buhay. Kasi baka datnan tayo ni Kristo kung paano niya tayo nasumpungan nung tayo makasalanan pa. Na inaakala lang natin na ligtas tayo, yung pala hindi. Kasi ang nakikita sa buhay pala natin ay pawang kasalanan. Lagi lang natin pinanghawak, kasi sumampalataya ako, pero wala naman nakikitang pagbabago. Yun na nakalulungkot, sapagkat sa pagdating ni Kristo, walang lihim na hindi mahahayag. Siya ang katotohanan at ang buhay. Tandaan po natin yan. Kaya pinapaalala sa atin ang turo na ito sa talinghaga. Maganda yung sinabi ni Pastor Derek Parpan sa kanyang book na Credo, na may kaugnayan patungkol sa muling pagbabalik ni Kristo. At ito yung magandang bagay na matitingnan din natin. Base dito sa mga huling talata na sinabi rito. Sabi diyan, gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyo malapit na ang pagdating ng anak ng tao, talagang malapit na. Ibig sabihin dito, maliwanag ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus na maging mapagbantay tayo. Di ba? Na kung saan ang mga taong may espiritual na pag-iisip ay dapat maging mapagmasid. Hindi maging mapagmasid in a way na magkaroon ng karunungan sa muling pagbabalik ni Kristo, yung mga nangyayari sa paligid, kundi mayroong kahandaan na dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Diyan sa unang Pedro, chapter 1, verse 13, sabi diyan, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin niyo kapag nahayag na si Kristo. Di ba? Paano pag wala kang ginagawa? Yung pagmamatsyag na ginagawa mo, imbis na magbunga ng kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon, ay mas lalo ka pang matakot. Dahil sa mga maling bagay na pinakikinggan mo, imbis na dumepende ka sa mismong salita ng Diyos. Di ba? So, nagiging wala. At dapat lagi tayo maging handa. Di ba? Huwag tayong tutulog-tulog. Di ba? Dito sa Pilipinas, yung sino dito mga naging Boy Scout, Girl Scout, di ba? Ang motto, dapat laging handa. Di ba? So, dapat lagi tayong handa. Na kung saan, meron tayong pagsasabuhay sa mga katotohanan sa ating bilang mga mananampalataya. Bagamat alam natin na may paghahanda tayong ginagawa sa mga tipikal na pangyayari sa buhay natin. Di ba? Pag-aasawa, pagkakaroon ng magandang pamilya, maraming buhay sa pamilya, magkaroon ng ayos na buhay, pangarap sa buhay. Di ba? Pinaghahandaan natin yan. How much more pa kaya yung pagbabalik ni Kristo? Paano natin ito pinaghahandaan? Yung bang pagmamatsyag at nakikita natin ang mga nangyayari at pagsasabing nalalapit na ang pagdating ni Kristo, anong paghahanda yung ating ginagawa? Nagiging mapagbantay ba tayo to the point na yung ating mga sarili ay hinahanda sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon? Pangalawa, sabi uli dyan sa 34, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Sa ibang salin ay bago matapos ang panahong ito. So, dapat makita rin sa atin yung pagsisisi at pananalig. Ito yung isang bagay na dapat
makita sa panahon natin ngayon. Dahil sa nangyayari sa paligid, kaguluhan, gera, yung mga tao nagkakaroon ng takot, pangamba. Pero, ang problema, hindi ito nagdodraw sa tao para magsisi at manampalataya. Anong ginagawa? Yung iba, sa sobrang takot, naghahanda na, naghuhukay na ng balon sa malapit sa bahay na, gumagawa na ng mga refugees na para pwede lang tuluyan. Kasi sabi, pag dumating si Kristo, uulan ng apoy, bagamat hindi na babaha, pero magkakaroon ng matindi pagwasak. Ganun pa man, ganun ang epekto. Imbis na sana magdulot ng pagsisisi at pananalig, which is ito yung gusto mangyari sa mga tao at maging sa atin din bilang mga mananampalataya. Hindi kasi ito yung naisin ng maraming tao. Dapat lang na magsisi at talikuran ng mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo. Ito yung mahalaga. Wala nang ibang dapat maging tugon ng tao kung malaman niyang merong nakapix na araw na hahatulan ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Diyan po sa Gawa chapter 17, verse 30 to 31, sabi diyan, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ang Diyos ang di pagkailala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ng kanilang masama pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na Kanyang hinirang, which is ang ating Panginoon. Pinatunayan niya ito sa lahat ng mga taong iyon ay Kanyang muling binuhay. So, ibig sabihin, may panawagan. Bagamat ngayon, maraming tao ang nagmumulag-mulagan sa katotohanan. Dagdag pa dyan, hindi lamang yung pagsisisi, kundi pagsusumikap sa kabanalan. Ibig sabihin, bagamat ito yung nalalapit na yung wakas ng lahat ng mga bagay at malapit na, kaya tayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa panalangin. Sabi ni Pedro sa unang Pedro chapter 4 verse 7. Kung ang panalangin natin ay bumalik na si Jesus, kaakibat din noon ay pakikipaglaban natin sa kasalanan. Kasi alam natin, ang hirap ng battle natin. Diba? Meron tayong battle na hinaharap, even yung sa ating personal na kasalanan. Yes, we are justified by faith alone, by grace alone, sa harapan ng Diyos, dineklara tayong matuwid dahil kay Kristo, pero yung ating sanctification, nagpapatuloy. Pinapaging banal tayo araw-araw. At kung hindi natin nanaisin yung pamumuhay sa kabanalan at hindi ito yung nagiging laman ng ating panalangin, di ba? Anong kadaratan, anong kahinatnan natin pagdating ng Panginoon? Baka nandun pa rin tayo, na inaakala natin tayo ay nalinis na sa paningin ng Diyos. Pero taliwas pala doon sa ating iniisip sapagkat taliwas yung pamumuhay na ginagawa natin sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang tunay na may kaligtasan at tunay na matuwid na sa paningin ng Diyos dahil kay Kristo Jesus ay mayroong pagsusumikap at pagnanais na mamuhay sa kabanalan. At bahagi na kanyang pamumuhay sa kabanalan ay ang pagbababad sa salita ng Diyos, pananalangin sa Diyos, sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang salita at ang panalangin sa Diyos. Hindi mo kaya, hindi mo kakaya, at hindi mo kakayanin. Kaya ito'y napakahalaga. Sabi pa ng 35, ito last, dilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ang gandang picture nito sapagkat bagamat alam natin na may wakas ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero isang bagay ang mananatili magpakailanman at ito yung salita ng Diyos. Yeah? Kaya napakahalaga na pinapaalala din sa atin na huwag nating kaligtaan ang pagtitipon ng palagian sa iglesia. Dito hindi lang tayo nagkakamustahan. Hindi lang tayo nagkakaroon ng mga kwentuhan. Dito nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Dito natututunan natin kung paano luwalhatiin si Kristo. Mula sa simula hanggang sa dulo ng programa ng ating pananambahan.
nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga sa Hebreo, sikapin natin, nagisingin ng damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa-isa. Lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yes, may mga bagay tayo na minsan, schedule na papatapat, pero wag nawa itong maging dahilan para iliban natin yung ganitong bagay. Diba? Yes, meron naman tayong online, pero iba pa rin. Kasi dito nagkakaroon tayo ng paalalahanan. Nagkakaroon tayo ng reminder sa isa na sa bawat ginagawa. Kapag walang sumusuway sa atin, walang nagpapaalala sa atin, okay lang yung ginagawa natin. Pero dito sa ginagawa natin pagtitipon, may nagpapaalala, may nagsasabi, may tumatapik sa atin na napakahalaga bilang pamumuhay natin Kristiyano. Kasi bakit? Maganda yung may nagsasabi sa ating mali na yung ginagawa natin. Maganda yung may nagsasabi sa ating kamusta yung ating pananampalataya sa Panginoon. Mainam yung may nagsasabi sa ating tutulungan kita, kasama mo ko sa pagsubok na yan para manalangin. Diba? Kaya napakahalaga na itinuturo kasi tanging ang mananatili ay ang salita ng Diyos. And actually, pagdating ni Kristo, mawawala na yan. Sapagkat si Kristo mismo ang kapahayagan at ang salita ng Diyos. Kaya huwag nating kaligtaan yung mga ganyang mga bagay. At isa pa sa pinakamaganda, pagdating sa ugnayan sa salita ng Diyos, ay yung pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Mateo chapter 24, verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita, ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Yes, may nakikita na tayo ng mga sign, mga tanda ng mga kaguluhan, pero wag natin kaligtaan ang isa sa pinakamahalagang tanda bago dumating si Kristo ay yung pagpapahayag ng Ebanghelyo. Maraming mga tao, akala natin, yung mga dapat lang nating abutin ay yung nasa loob ng tahanan at yung mga nasa labas ng iglesyang ito. May mga tao na ibang lahi. May mga ibang tao na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Ebanghelyo ng Diyos. Marami mga tao. Hindi man tayo makalahayo, pero marami mga mananampalataya, mga misyonary na nagbubuwis ng kanilang buhay alang-alang sa Ebanghelyo para maibahagi ito sa maraming tao. Yeah? Tandaan ko, mayroong isang, nalimutan ko na yung palabas ng movie na yun, mayroong isang pamilya na lumipad sila sa isang tribes, pero dumating sila doon, yung tribes niyo, parang ano yun parang may pagka-cannibal yung tribes niyo. Namatay yung lalaki, kung tata ko, namatay yung lalaki doon. Hindi ko na makita kasi yung title. Pero, actually, imbis na iwan ng pamilya, binalikan pa nila uli yun. Binalikan nila yon at pinatuloy nila na i-share yung gospel. Actually, kahit nakapatay doon, yung tribes na tinutulungan nila ng una, pero nandun pa rin yung kanyang puso. As a family, bagamat patay na yung lalaki, balikan para ma-share pa rin yung gospel. Ang point kasi doon is, hanggang saan yung kaya nating ibigay? Diba? O gusto lang natin ibahagi ang Ebanghelyo para makilala tayo. Hindi dapat ganun. Ang sabi nga, ibahagi mo ang salita ng Diyos, mamatay ka, tapos kalimutan ka. Ganon. Ganon lang, kasimple. Sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo, mamamatay ka, makakalimutan ka, okay lang. Kasi ang mahalaga doon, mahahayag si Kristo. Hindi naman tayo yung highlight ng Ebanghelyo Ang pinaka-highlight ng Ebanghelyo ay si Kristo. So hanggang saan yung kaya nating gawin para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo? Darating si Kristo, hanggat hindi pa naabot ang lahat ng lai sa buong mundo na mabuting balita. Yan ang dahilan kung bakit natin ipinapangaral ang Ebanghelyo sa paraan ng ating pag-aawitan, yung ating worship, praise and worship gathering, sa paraan ng ating pagbabahagi ng message, ng sermon, sa paraan ng ating fellowship, sa paraan ng ating mga ministry. Ang sentro ay ang gospel. Wala nang iba.
Hindi ang worship leader, hindi ang tutugtog, hindi ang preacher, hindi ang presider, hindi sino man. Kundi dapat natin tandaan, ang sentro ay ang gospel. Si Kristo. Tanging siya lamang. Kaya bakit tayo nakikipagtulungan, lalo na sa ibang iglesia na nakasentro sa ebanghelyo, kung bakit nagkakaroon tayo meron tayong department na evangelism at meron tayong sa mission. Sana po, makilahok po tayo mga minamahal, mga kapatid. Bahagi yan ng ating pagkatawag bilang mga mananampalataya. Kung sinasabi natin, nasasabik tayo sa pagbabalik ni Kristo, ngunit hindi naman tayo nagsishare ng gospel o hindi naman tayo tumutulong sa mga ministry ng church o paminsan-minsan lang umattend sa church o mas mahalaga pa sa atin ang mundo kaysa mamuhay sa pagsunod ni Kristo, ito'y malaking contradicting sa sinasabi natin sa ating mga sarili. Wala nang kaabang-abang kaysa muling pagparito ni Kristo na ating inaasahan na mangyayari. Kaya naman mga minamahal, mga kapatid, nawa masumpungan sa atin yung puso na laging handa na ibahagi yung kanyang ebanghelyo. Tandaan natin, nalalapit na ang muling pagbabalik ni Kristo, subalit hindi ito magbibigay ng takot, pangamba, at maging pagkabalisa sa atin. Bagkus, ang muli at ang inaasahan nating pagbabalik ni Kristo ang magdudulot sa atin ng pag-asa sa muling pagpapakita at pagharap sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, tunay na napakadakila mo. Sapagkat minsan, sa kasaysayan ng mundong ito, sa pagkabagsak at pagkahulog sa kasalanan, ay nangako ka ng tagapagligtas na darating sa pamagitan ng iyong anak, ng iyong bugtong na anak na si Kristo lamang. Upang sa gayon, ang mundong nahulog sa pagkakasala ay makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sa kaganapan ng lahat ng ito, sa pagre-restore sa lahat ng ito na gagawin mo, sa bahagi ng plano na gagawin mo, o naging plano na gagawin mo para sa sanlibutan ito, bahagi nito, hindi lamang yung pag-aalay ni Kristo ng buhay sa krus at ang muling pagkabuhay sa kamatayan bilang katibayan ng kabayaran ng kasalanan, bagkus kaakibat din yung kanyang muling pagbabalik. At ito ang inaasahan namin sa kanya muling pagbabalik. At kami na mga mananampalataya ngayon, habang umaasa at inaasahan ang pagbabalik ni Kristong ito, masumpungan mo nawa na ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay nagiging masigasig, nagiging handa, at laging sumasagana sa gawain mo, aming Panginoon. Namumuhay na ang sentro ng aming pamumuhay ay ang Ebanghelyo ni Kristo. At higit sa lahat, nananabik sa muling pagparito ni Kristo. Katulad ng panalangin ni Juan, dumating ka nawa, aming Panginoon. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin. Ito po ang aming pagsamo, panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang papuri. Magandang umaga po sa atin lahat.